Once again, kumusta na sab kamong tanan, mga igsuon ug mga kahigalaan ko din sa Dios, grasya, bendisyon, kaluoy sa tong langit tong man. Sige hapon ta, maanaa ka na tong tanan, ug welcome sa another day of Bible study sa programa tang The Sovereign Grace Hour, nga kining mao nga tulumanon, gi-sponsor kini sa Iglesia di sa Davao, na Sovereign Grace Landmark Baptist Church. O usab no sa atong mga kaigsuonan, individuals, pila ka mga missions o pila sab ka mga churches ang nagaampog nagatabang ni materially, financially. Salamat kayo ha, mga igsoon. Gani ang dahil na kong Ginoo nga nagagaon kini mo ministry for the past 31 years. Salamat Diyos sa Ginoo. Sige, mga igsoon, mani kay siketa pagsayo alang sa tuong gibuhaton karong adlaw o labi na gyud sa atong pagbisita sa church din sa lugar nila ni Pastor Freddy Tarungoy din sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Karong adlaw patagayon sila nining usa ka adlaw sa pagpasalamat, no? Day of Thanksgiving. Og salamat sa Ginoo kay kita-kita na sabta, no, nga mga kaigsuonan andin handapita. Tay makalugar ka Pastor kanana ang dinhi sa Lagumit, Dudong Masong, no? Pastor Dudong Masong og diha sa Manuel Peralta si Pastor Ariel Ansay, no? Makalugar mo diya, tambong mo diya sa Santa Maria, San Agustin. Dali na matultulan na kay pangitaon yung lugar lang, no? San Agustin, Santa Maria, sa ilan ni Pastor Freddy Tarungoy o sa Timonera family, ilano ng Timonera din sa lugar sa San Agustin. Sige, iso kita-kita tanan niyo kung makalugar sa ka, Brother John Ruben, Brother John, o niya si Brother dinhi sa New Bohol, no? Brother Romel Mara. Kung pwede ka, Brother Mel, ugma ako tabi itong nasa sa gahapon, no? Kung pwede ka ugma sa Labon, o niya si Brother Mr. Lausi, sabi sila Brother Nelson sa Gayin, no? Asunsyon o mga adlaw. Okay, sige. Natay another adjustment sa atong plano nga mag-conduct og Bible training sa mga workers din sa Davao Oriental. Kay anang panahon na day sa schedule nato, wala day sila si Ma'am Sising niya. Usabi na sa mga aktibo nato ang mga kaigsuonan din hindapita sa mission sa Buso Mati. So imbis kay Agosto 1 ug 2 atong imob na sa Agosto 15 og 16, August 15 and 16 kay mo na lugar na mo lang panahon lang wa pa ko schedule, no? So August 15 and 16 Bernes Sabado gyapon na Brother Daniel. Final na siguro ni sige tag sibog-sibog final na to ni nga schedule kunya pagkapit sa 21 na ta sa Bohol, no? Ang Bohol ta abot mi na sa Bohol pit sa 21. And then seminar na to diya sa pit sa 22 la si Pastor Jorin Navarro, no? Pastor Jorin Navarro, si kanana ang Brother Adonis Adlaon o sila Brother kanana ang worker ni Pastor kanana ang sa Lacob din no? Thanksgiving na to diya sa Lapu-Lapu City sa Pizza 24. O mga adlaw po di ay, no, dati bautismo din sa church, no, sa atong mga kaisunan nga tawag ng kasimbahan ni Stelma, rather si Orby naka-decide siya, no, by the grace and by the mercy of God. So undergo siya og water baptizing og mga adlaw human sa tunga panibahon. Okay, sige, magigsoon. At tatas pag-apoy mo kulimutan, sunod sa Badun Rabi agad ang atuang kuan kanana ang quarterly fellowship din sa kanang Sulop, no? Sulop Davao del Sur sa Labon. O napatay mga coming schedules ato nang papahibalo sa sunod simana.
Happy birthday day, sila po kumalimot kan Junjun Borlat, din sa Agdao, Davao City, o sa apo ni Brother Ernie, Baugbog, o Sister Lodi, sa kang Leon Miguel Salazar, no? Daghang pa mga birthday, si padangatin nyo sa Ginoo dyan, ha? Junjun, o sa kang Leon Miguel. Sige, pray ta. Salamat, Lord, nga karong orasa ang imong mga pulong, mausala sab na mo pag-isgot pagtuon, kani akong pagampong imo kining panalanginan. Sila sab ni Brother Kenneth this afternoon, biyahe na sab sila dito sa Surigao, tagaan mo Ginoo sa imong kaluoy, grasya, save sila ni Aros ilang nga pagbiyahe, o pag-minister sa makaigsunan din sa Bohol, bisan pa ang mga nagkadool ng Bible seminar sa mga lugar usab pag-ampun na ko Ginoo sa Surigao City nga training or rather sa Bible seminar imo kining pangalanginan panimbawon sab karong adlaw sa Thanksgiving sa mga church din sa San Agustin, Santa Maria, pagpanguna ni Pastor Fede. Lord, ikaw mag-bless nini bisan pa sa mensahe kami sa mga mutambong nga Ginoo save kaming tanan. Bless ang mga nag-birthday sila ni Brad Junjun Borlat o sa kang Leon Miguel Salazar, praying Father salvation niya sa kang Leon Miguel. O sa mga nagbalatian, Ginoo, extend nimo imong hilinghan diha kanila. Father, amo ni nga prayer kanimo, pasalamat o pagpanugyan. Bless ang programa, bisan pa sa kang Attorney Lumwell nga mag-expound karos yung pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minusto ito may siyong usa ka awit, then after this, atong patalihugan ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsuonan, inintat na sa kabuntagon sa makausap pa ato na sa mga mapaminawan ato ang pastor o iyang kauban si Brother Limuel Atop nga usa ka abogado sa salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo nga ni kanato mga kaigsuonan tungod kay daghan siya og mga gibuhat ngani kanato labi na sa pagpahuway nato ning tibuok gabi gihatag niya kanato ang proteksyon og pagpahulay again ning adlaw padayon ta sa tong gibuhaton og Thanksgiving and anniversary karon sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Santa Maria. Diha ila ni Pastor Freddy Tarungoy. Mga kaigsunan kita taon niya diha. Og masita diha sa maong lugar. Og mga kaigsunan di ta malimot sa pagpasalamat sab nining adlaw sa Ginoo. Kaya ko ang pagtimbaya sa matag usa kanato nga naminaw karon og sa mga mensahe nga ipadangat sa mga kaigsunan ato sa nang basahon later. Kaya akong i-acknowledge si Brother Guillermo de la Cruz or si Tuto or si Brad Tuto de la Cruz diha sa Tagum nga nagtan-aw ron sa tuang live sa mga kaigsunan. Akong ibalik ang panahon kang Brother Attorney Limuel Atop. At sa mensahe sa awit no ang gipatugtog nato karon naga-title og Thank You Lord for the trials that come my way. And in relation sa ato ang gipatugtog, very wonderful song atong ipadayon ato ang meditation mga igsoon atong gi-series ning Proverbs 17. So naa kita sa verse 3. No? Ingon diri, the fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Sa Cebuano version, ang kulon tunawanan alang sa salapi ug ang hasuhasan alang sa bulawan. Apan si Jehovah magasulay sa mga kasing-kasing. Again, sa English, the fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts.
daghan tag makuha nga kamatuoran diri mga igsoon from Proverbs 17 verse 3. Una kaning giingon diri, the fining pot is for silver and the furnace for gold. So sama sa kanang mga silver or gold nga dapat moagi, no, i-purify, no, impyuhan, pinaagi sa kalayo. Kaning fining pot diri or kaning fining pot mo ning mag-melt sa mga metal, niya i-separate, pinaagi sa kalayo ang katong hugaw nga bulawan dito sa pure, sa tinaw, no, para matinaw siya. In the same way, ingon pa diri, but the Lord trieth the hearts, no. In the same manner, susama sa pag limpyo, pag kanang purify sa gold through the fire, diri gipakita pod niya ang Ginoo nagagamit og mga trials and afflictions to test, and of course, aside from testing us, sulayan ta, it is also to purify our hearts, no, para kabalo ang Ginoo unsang sulod sa atong kasing-kasing, unsa ato ang motibo, unsa atong mga fears, atong hadlok, and even our hidden sins. And that is why He allows iyang tugot, no, ang mga trials to make us spiritually stronger and purer. Malig-on ta, not just strengthening us but to make us pure. Mas mulimpyo ta. That is why kaning metaphor diri, no? For example, a student, no, as a student, may mga estudyante sa tuwa, yes, it is hard, no, mga examinations, and sometimes ang estudyante may feel nga kanang ang failure susama sa kalayo, but of course God teaches, or God uses them, kaning mga test, to teach them humility, kaning discipline and perseverance. Isa sa akong mga kanunay, once mag-start ang klase, I've been teaching for already 2 semesters sa law school. Akong ginatudlo sa mga estudyante, if you want to succeed in law school, there's no easy way around. Walay sayon nga pamaagi. It is to read, basa, and then you read, basa, and then you rest for a while, paulay ka kadali, and then you go back reading again, no? So it teaches the student to be disiplinado. Mo nang in my law school life, murag no, kapuyan anyo every day magbasa ka for how many hours. Inana ang part sa struggle as a student of the law. Pero at the end, no, it will, no, very fulfilling ang madawat nimo. And then not just for the students, no, for example sa husband, no, sahay may mga financial struggles or mga misunderstanding sa balay, no, it can be sort of a fiery trial, no, susama sa kanang muraog kalayo, no, nang ginatest, no, but in that situation God is teaching you, no, to be patient kanang ikaw ang mahimong leader, and of course faith sa Ginoo. Sa mga asawa pod, sometimes, no, you feel that you are unappreciated, or kanang wala kay kagyatagag pagtagad kay, for example, you are a full-time housewife, no, dili ka makita sa daghan, not in public, but God knows, no, unsa ang sa imong kasing-kasing, especially that you will commit on the Word of God, no, sa role as a mother, especially nga kusog imong conviction
nga mubarog dira sa nakabutang sa Titus chapter 2 verse 5. Mao kini ang role sa mother, sa asawa. And then sa pa for example sa mga pastors or sa leaders, sometimes people will criticize you or uban mo hawa simbahan. Yes, it's painful. Pero kani burn off sa mga pride and teaches you as a pastor to be fully dependent on God. So daghan tang makuha diri nga lesson diri sa Proverbs 17 verse 3. Una ginatudlo kanato nga ang mga trials will reveal what is inside us. No, susama sa kanang kalayo ga mao ang mag-expose sa unsa jud ang tinuod nga gold, mag-separate sa hugaw from the pure gold. Ang mga trials maupod ang mo expose kung nabay pride tong kasing-kasing na ay kasuko or even selfishness in our hearts. And then magtudlo pud kanato that God allows trials to happen, not to destroy us but to purify. Aron mag-refine kanato, no, ihulma ta sa much a better person, better us. So mga igsoon, nagatudlo kanato na di ta mahadlok sa kaning kalayo. What I'm referring to that I'm referring to the trials. No? God is not absent in times of trials na ang Ginoo kauban kanato. That is why a very common verse in Philippians 4:13, it gives us encouragement saying that I can do all things through Christ which strengthens me. So unta kaniadto ang short meditation, magatudlo kanato na ang usahay iagi tag trials to show who we really are. No? So ato ni padayon ang sunod nga verse diri sa verse 4, daghan jud tag makuha diri sa Proverbs 17 verse 4 sa atong next nga meditation. Sige, magapadayon kita sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya. Nanata sa last verse, no, sa isa one of the verses under number 6 of the results of God's effectual calling. No, ang ikaunom nga resulta sa malampusong pagtawag sa Ginoo. Diri sa Ephesians 1:18-19, maokin atong nabiyaan gahapon. Atong naisgutan nga atong basahon usab. Verse 18, the eyes of your understanding before being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Verse 19, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power. No, ginatudlo ka na to diri first, no, that because of the effectual call, ato mga mata giabrihan nga makakita ta unsa ta ka makasasala, no, our sinfulness, no, nga totally depraved ta, wala jud tay mabuhat, no, because of our sin. And it teaches us, ginaabri atong una-una atong understanding of the insufficiency of our own righteousness, nga walay igong, in other words, wala tay lain mabuhat aron mapamatarong ta, no? Wala tay mabuhat sa atong kaugalingon. Ginabrihan pud ato ang understanding, no? Nga through enlightenment nga ang beauty, ang katahom,
ang kamaayo nga makita nato nga si Jesus Christ ang atong only Savior. Ug ginabrihan pud atong una sa kamatuoran, especially sa doctrines of grace. So these are the eyes, ingon diri, the eyes of your understanding being enlightened. Ug diri na ay mga prayers si Apostle Paul pakita diri nga ingon diri, that ye may know what is the hope of his calling. Ang calling diri, it is not regarding a job, trabaho, or ministry, being called to be a pastor, but it refers to the effectual call to salvation, kanang pagtawag ngadto sa kaluwasan. Atong hope of this calling, atong paglaom sa kaninga ang pagtawag is ato ang paglaom maong kanang certain ta sa eternal life. Natay kasiguraduhan or sigurado ta sa kinabuhing walay katapusan. That is why we believe in eternal security. Once ang usa ka tao maluwas, saved, dili na siya mawala sa kamot sa Ginoo. We are eternally secured. Yes, makabuhat og sala, but a true child of God, dili magdugay dira sa pagbuhat og sala. And then pakita pud diri ato ang paglaom, ato ang hope, ang ground sa atong paglaom kay mao si Christ himself. Ug walay lain, dili ang buhat, dili ato ang kaugalingon, kung dili si Kristo lamang. And then there is again still in verse 18, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Ginatudlo diri nga nag-refer kaning kabilin, kaning inheritance. It refers to heavenly inheritance, nga ang Ginoo mismo ang nag-prepare, and then it is promised to the saints. Gisaad kini sa mga balaan. Salig ang promise diri na ay puno sa glory, puno sa pagpahulay, and na ang kalipay og pakiguban dira kang Kristo. So kaning inheritance, kabilin, is ours only because we have been effectually called. Kay tungod naa ang malampusong pagtawag sa Ginoo. Og ikatulo, ato makita po diri ingon nga, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power. And what is the exceeding greatness of his power to usward? Kani nga refer kini sa divine power na kita gibuhi ta gikan sa ato ang pagkamat patay spiritually, Ephesians chapter 2 verse 1. Gikwiken ta who were dead in trespasses and sins. And then kaning divine power, kaning Diyos nun nga gahom, naghatag ka nato og gahom sa pagkabalaan og kanang pagpabilin diha sa pagtuo. Gives us holiness and of course perseverance. Kanang maglahutay ta diha sa pagtuo. Ato makitaan diri mga igsoon nga ang matag usa nga magtotoo. Yes, usahay luya, usahay kanang ma-discourage, na ay mga pag-antos, but it has access, na adunay paglaom, and that hope is the Lord Jesus Christ. Sige mga igsoon, kay wala naman tayo oras ato ning ipadayon sa sunod nga panahon.
But before I end this message, if you are not yet sure, di ka pa sigurado sa imong salvation, sa imong kaluwasan, ang Biblia nag-iingon, repent, believe the gospel. Mag-andam ka, karon na, wala nilaing panahon. Kini inyong kauban, si Attorney Lamuel Atop, together with Pastor Andres Atop, mag-iingon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan, nining taknaa sa kabuntagon once again. Na tapos na sa mga tuang first portion, gidumalahan sa lagad usab sa Ginoo atong igsuon Attorney Lemuel B. Atop. O salamat sa mga reminders sa matag usa ka nato diha sa pulong sa Ginoo. Okay, mga kaigsunan, ako ang basahon o i-acknowledge kining mga kaigsunan ni aron dinhi uban diha sila mga mensahe. Akong timbayan usab dinhi si Brother Toto de la Cruz, ganyan, no? Sa Tagum, si Pastor Well Abrantes, diha sa Mawab, Davao de Oro. Brother Well, malipay ang pagpaminaw sab nimo diha. Ang Brother Joe Darol sa Barangay Ihan, Kiblawan, Davao del Sur, sa matod pa siyang mensahe. Good morning, Pastor. Kita taon niya sa Santa Maria. Okay, Brother Joe, kita niya. Og kay Sister Ding Casanova nga nagatanaw sab kanato. Dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio, ang kapikas ni Brother Tony Kilapio diya sa Davao City. Matod pa ni Sister Ding Casanova. Good morning everyone. Salamat sa pulong sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat Sister Ding sa imong mensaheng ipadangat sa dinhi kay Pastor John Valentin diya sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. O kay Sister Rachel Maguyangos, matod pa siyang mensahe. Good morning sa tanan, God bless. Okay, Sister Rachel, good morning sa inyo diya. Matod pa sa mensahe ni Pastor John, he that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gift shall live. Good morning to all my brethren and to you, Brother John. Kinalimot si Pastor John sa verse aning maong biblical message nga gihatag. Yes, mao gyud na. Mao bitaw ng uban nga magkasiniloay na lang tungod sa di maong mga kinitaan, di maayong pagkabahin. Sila rin na magunay-unay di away-away. Bitaw mga kaigsunan, mao gyud na. Basta mga binuhatan nga di maayo, resulta sa di maayo. Munang di kin maayo, no. Isa gyud ni siya sa mga but he that hateth gift shall live. Mabitaw ni sa tinudlanay lang, no, sa akong side sa palang ning sa pagpanarbaho mao gini dapat ang himuong prinsipyo o basihan. Hindi mo malikayan ng mga tunol-tunol mahimo dili gyud dawaton mahimo bastante ta sa tuang kinitaan nga nadyan nagkuban ang panalangin sa Ginoo. Pero namo gyud uban nga di gyud malikayan ilang kuliyong diskresyon nga mohatag gyud og gasa pindira sa sitwasyon, no? Pero og lahi nga sitwasyon dili gyud mana mga kaigsunan kay ang panalangin sa Ginoo ato gyud timan-an naghatag yun nato sa tanan isa ginagmay, pero kung gikan sa Ginoo nindot ko kayo. Kaya kasab nga timbayaon din si Ma'am Paz Marimon diya sa RPG Village, Matina, Davao City. Ma'am Paz, good morning mo diya. Okay mga kaigsunan, akong ibalik si Pastor alang sa ato ang padayon nga pagpaminaw sa mensahe.
Praise God, praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa maong mensahe sa awit. Binom maigsoon alang sa ato ang meditation for today. Sa di patamo ato sa paghisgot may tungod nining mga pagturuan nga gibili ni Christ sa iyang kaiglesiyahan. Diri sa ta kadali Proverbio 14, Proverbs chapter 14 na ta, no? Proverbio kapitulo 14 unya ato ang natun-aning verse verse 3 gahapon. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. So bisan pa sa pagsulti, no, basta taong maalamon doon nagay maputlo o makutlo mapupo nato nga mga kamaturan. Dito sa verse 4 maigsoon, versikulo 4 nga mato pa din ni Solomon. Proverbs chapter 14 and then verse 4, he said, "Where no oxen are, the crib is clean, but much increase is by the strength of the ox." So may bot pasabotan na, Pastor? No. Ang pasabot ani maigsoon ni King Solomon mao kininong literally kung walay baka, siyempre way makaon. Basta ito sa ba? Sa dapit din walay mga baka, ang pasungan mahinlo. Siyempre sa may bisag na apay pagkaon kung walay baka, kasi may mukaw na ang pagkaon sa baka. Di ba? Yung din, apanda kong abot pinagay sa kusog sa baka. Ang ako nakita diri nga trust may so spiritually speaking, kini guys got ni mahitungod sa kini bitong sa kini pagkaon na to spiritually. Kini ba? Kay kita di man nata mabuhi ta sa mga butang material, no? Kundi mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Maningon ni Christ Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong magagula gikan sa baba sa Dios. So sama sa kung walay baka, wala gyud sulod ang pagkaon sa pasungan, no? I mean kanang kadanan sa baka wa gyud bakaon diha kung may walay baka. Ang pwede magson nga kung wala po yung mga true ministers of Christ, wala yung matuod nga mga magwali sa ato ang Ginoo sa Kristo, wala yung mapakaon na to spiritually. Wala, no? Tungod kay hibalo nga si Kristo ra mao'y bugtong manluluwas. Igsoon nga ang kaluwasan dili na diha kang Christ, kung dili na silang pundok. Kung dili man silang pundok higala diha sa bautismo. Diha sa pagbantay sa kasuguan. Lately, ang gipapahawa po na to sa church, nagapanudlo po nga ang kaluwasan, mailhan mo ang mga taong di oring nga luwas kung nagatuog tulip. Imbes kay ang itudlo mao nga si Kristo Jesus, mao ang manluluwas, ang itudloan ni mga sayop mga doktrina. So, dili itong makita, no? Na unsa ka importante ang mga real ministers of God. Manang kita, maminaw kita maigsoon kung tudluan bitaw ta, tudluan ta sa insakto nga mga pagturunan, gikan sa itong mga magtutudlo. Base sa, of course, no, ang basis ana is Word of God. Nga insakto pong pagkabahin-bahin kay kilibaya po mga false ministers maigsoon, mga mini nga mga ministro, mukutlo baya po ni bersikulo. Gamit og bersikulo Kaya lang, dili maayong pagpadapat. Just like for example, kini lang Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo maluwas, diya ra kutob, dili pa dayon ang pagbasa sa maong verse, dili man na pwede higalang putlo na to ng mga bersikulo kay sa second phrase wa naman magtudlo magsuon sa bautismo nga makaluwas. Kay yung ni Christ din na apan ang dili mo tuo paghukman sila, tula nag-iapilin ng bautismo. Ano man? Kaya dili man mahinukman ang tao, pinagi sa walay bautismo, kundi tungod sa iyang pagkawalay pagtuod kang Christ. Diba? John chapter 3 verse 18. Ni Christ din na, no? He that believeth on the Son is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Hinukman na.
Mauna nga importante kayo ang right exposition sa pulong sa Ginoo. Kaya kay mga kamaturan sa Bible maison nga wala na ginatudlo sa atong panahon. Just like for example, kining pagka-sovereign sa Ginoo. Wala na ginatudlo sa atong kapanahonon karon. Unlike sa panahon sa mga apostoles o sa early or rather sa dark ages, magini maigsoon nakasurvive ang mga real Christians kanito taliwala sa mga persecutions tungod sa right doctrines nga ilang nakuptan. So, importante kayo ang mga right preachers, insaktong pagpanudlo. Kay right doctrines nga gamiton sa Ginoo iyang mga alagad, muhatol ka na nga to sa right Christian living. Ang insaktong nga pagpanudlo, muhatol ka na kanato nga to sa insaktong pagkinabuhi. Siyempre, tudluan ta sa pagka sovereign sa Dios. Kasi mo ay magbubuot. Tudluan ta sa ato ang mga ministers. Tudluan ta nga ang Ginoo naasa ng dapit. Matungod niya na kita mag-conscious ta kayo kaunay nga inamalay Ginoo gatanaw nako nga di ako libuhaton. Di man mahimot ang Dios ani. Ya kaysa may maka-expound na may soon. Wala lain kundi ang mga katawhan sa Ginoo. Mga importante kay mga ministers, ang mga right ministers, mga tinawag sa Ginoo diya sa iyang buluhaton. Mga sa Jeremiah 3:15, nga matod pa sa Ginoo to sa Israel, hatagan ko kamog mga pastors nga gikan sa kong kasing-kasing nga magatudlo kaninyo sa kamatuoran. Mga nakining maong verse nindot kay God, no? Pag-remind ka nato nga mahalo nato ang ato ang mga magtutudlo ato mga magwawali. Diya sa ato mga missions. Pabitara no, kulang kay tag mga preachers maigsoon. Kulang gyud kay tungod kay sa mga opening sa mga missions nato. Manang naagi tay pagbansay-bansay. Again, nga pa sa mong verse 4 sa Proverbs 14, where there no oxen are, the crib is clean, but much increase is by the strength of the ox. Dunaday kanabang kusog. Siyempre, diya sa mga ox nga mapakaon. Mao nang kita pod, kung atong tanawon magsuon, no? Kita mga members, atong tanawon ang kanabang kahimtang sa atong pastor. Number 1, atog yun na siyang dalhon sa pag-ampo. Magpreta sa ato ang mga nagdumala nato. Tagaan sila og strength sa Ginoo, tagaag wisdom, aron nga inigtudlo nila, kitang maminaw, mapanalanginan. Muna nga mga verse maikso na Proverbs 14 and then verse 4. Tugma kining verse 5 ato ning pagtagad. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. Siyempre, pero ba ato na pagtagad ha? Sige, maikson naman nabatas sa ato ang sermon outline. Marag panatutuma mi ato daw tan-aw ning ato ang diri sa Daniel chapter 2. Daniel Kapitulo 2 maigsoon. Okay. Napay ako anday. Pipila ka mga punto atong tibawaso ni. Atong nibaluan sa atong topic ba. The Savior of Babylon's wise men. Refer ka na, pasabot ka na nga to sa kang Daniel, no? Nahimong maluluwas sa mga taong patyo nung apil siya. Sa hari nga si Nebuchadnezzar to kayo ay makaubad sa damgo ni haring Nebuchadnezzar. But then ato nakita ang truth nga sa mga problema mga isoon si Daniel may hangad nga tos Ginoo kauban siya makabanan, then ang Ginoo naghatag og solusyon, no? Unya ang nahimong resulta outcome niini ipadayag ang damgo to kang Daniel. Ilang giila ay kaduha giila nila ang Dios sa iyahang pagka-gamhanan, pagka magbubuot, no? Daniel chapter 2 verse 20 to 22. And then ato sab nga makita din very grateful kaayo si Daniel. Napasalamaton pag-ayo talawar gud ang Daniel kapitulo 2 bersikulo
23, Daniel chapter 2 and then verse 23. Mabasa na to nga matupilhin ni Daniel sa dihang. Giparayag gato kang Daniel ang damgo sari. Ingon pa ni Daniel sa verse 23, I thank thee and praise thee, O thou my God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me what we desired of thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. Gapasalamat kami kanimo, gaday kami, O Dios. Dios sa amo ang mga ginikanan, katigulangan. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers. Ang kanibay sa itong generation ng maigso, no? Ang usabay sa mga nawala na, kana bang pagka mapasalamaton nga to sa Ginoo. Hindi pa ta mahibulong tungkol kay it was already prophesied in the scriptures nga time will come nga ang mga tao dili na niya mahimong mapasalamaton. Ang thankful ba? Dili ta nahimong mapasalamaton. Gisulti yun na magsuon, no? Ni Apostle Paul, yung pa din his atarong tanawon, 1 Timothy chapter 3, unang Timoteo 4, ngayon pa ni Apostle Paul din, unang Timoteo kapitulo 4, Second Timothy chapter 3, ingon pa din sa verse, ingon sa verse 2, for men shall be lovers. Verse 1, hibalui kini Timoteo, matupan ni Paul, that in the last days, perilous times shall come. Tapos ang mga adlaw, mabot ang panahon nga malisod. Nga naman daw, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Tinood yun. Unthankful, unholy. Dili mapasalamaton sa nawara. Yung pa sa Biblia, dili mapasalamaton. O na nga akong pahinaot magsuon, kining ipakita example ni Daniel sa mga kaayo kanila dito sa Babylonia. Atong awaton, sundogon ang maong mga batanon. Mapasalamaton ato sa Ginoo sa mas gibuhat ni Daniel. Gadayeg siya. Gapasalamat kami kanimo, gadayeg kami kanimo. Dios sa among mga kaliwatan. God of my fathers, who has given me wisdom and might. See? I-recognize ni Daniel din nga ang mga nadawat niya, ang kahibalo, ang kusog, kaalam. Yung pa ni Daniel, kini nagagikan kanimo Ginoo bosa. Kami gapasalamat ug nagday kanimo. Hindota sa gisulti sa maong batanon nga si Daniel. No? We praise thee and thank thee. Okay? Now, ugma maigsoon atong ipalahin napahigihimo o gisulti ni Daniel. No? Then sa chapter 2, gapon sa Daniel, sa 46. Pero ugma na ito natagapatagan. Sige, maigsoon atong ipalahin itong naisgutan na ito bahitugod nining mga pagtulunan na gibilin ni Ginoong Kristo diha sa iyang kaiglesiyahan. Nga usa sa pag ilan na ito nga kanang maong simbahan sa atong kanang simbahan na iyan na sa atong Ginoong Kristo tungod kay tudlo kini sa mga insaktong doktrina. O usa sa mga doktrinang gibilin ni Christ maigsoon, gitudlo sa balaang kasulatan, di lamang ang iyang pagka-sovereign, ang iyang pagka magmumuot, no? Kundi ang Dios nga gipadayag sa Biblia, kiniataro sa pagisigot may tungkol sa matuod nga Dios, true God, no? Nga ang matuod nga Dios maigsoon, labawng magbuhat sa langit ug sa yuta siya, unya takos siya sa ato ang bugos nga pagtahod, pagsalig o paghigugma. Kung doon na may word din maigsoon, takos bitaw sa ato ang pag-honor, pagtahod, pag-trust o paghigugma, walay lain. Ginoo na.
mo atong hatagan sa atong mga pagdaig, mga pagpasalamat. No? Pero ang giingon ni Christ sa Matthew Kapitulo 10, Book of Matthew, and then chapter 10, verse 37. 10:37 sa Matthew. Ang namulungan ni, wala laing kundi si Ginoong Jesucristo mismo. Yung pa niya din 10:37. He said, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Muna nga, kanang Diyos nga gipadayag sa Biblia, may soon takos gyud sa ato ang mga pagdaig ug mapagpasalamat ug paghigugma, pagtahod. Ningon din sa atong gibasa ng bersikulo mo igsoon. Yes, ato maghigugma o atong pamilya. No? Ato kitang mga ginikanan, gimahal na ato atong mga anak nga to sa ginikanan, bana nga to asawa nga to sa bana. Pero kining paghigugma ang maigsoon, yun din dapat mulabaw kaysa itong paghigugma sa Ginoo. Marabag si Abraham, iyang mahal kay, bilangga kay ni Abraham si Isaac, kay nahimugso gusto nila ni Sarah maigsoon sa ilang pagkatiguang. Sa ilang kagulangon, nanganak pa sila, kay gihatagan sa Ginoo sa mao nga bata ang si Isaac. Yes, they love so much Isaac. Kaya itong ipangayo sa Ginoo. Pero sa diyang ningon ang Diyos, dahil sa Genesis chapter 22, Abraham, 22 ba? Yes, 22 na. Abraham, yun, hear my Lord. Ang imong anak, bugtong anak, pinanggang anak, na si Isaac. Ihalad ka na nga to sa bukid sa Moriah. So ito makita na sa chapter 22. Wala kita mabasa may son nga nag-reason out si Abraham nga to sa Ginoo. Wala tayo mabasa diha nga niingon siya, Lord, ako amaning imo maning gihatag unya imong kwaon sa ako wala mo reklamo si Isaac si Abraham. Og maog hapon si Sarah. Mula may masakitan magsun number 1 masakitan ang inahan gyud kay bago ni nagsabak for 9 months magsuon carry ang gidaladala ng maong bata kita sa taguangkan sa tong inahan. So grabing pag higugma ni Sarah sa kang Isaac. Pero pag require sa Ginoo kang Abraham og ni Sarah nga si Isaac ihala dito sa bukid sa Moriah. Wag tayo mabasa sa Genesis 22 magson. Ngayon balibad ang magtiayon. Yes, they love so much Isaac. Pero di ito makalabaw sa paghigugma nila nga tos Ginoo. Magna nga takos lang yun ang Diyos sa ato ang mga pagdaig o mapagpasalamat. No? Now, another thing maigsoon nga ito makita nga ang Diyos sa Biblia di lamang kay takos siya sa ato ang bugos nga pagtahod, pagsalig o paghigugma, kundi kanang Diyos nga gipadayag sa Biblia, nga atong gituhan, nga usa ka Diyos, gikahimuot niya nga magpadayag siya kaugalingon diha sa tulo ka persona. Dali, sugutan nato ni kadali maigsuon ning nga ang Diyos nga gipadayag sa balang kasulatan, usa ka Dios nga gapadayag sa tulo ka persona, Trinity. Pwede ba na pastor? Pwede ba na ang Dios tulo? Wa mata magtulo nga tulo ka Dios. Gatulo tang usara ang Dios apan kanang usa ka Dios nagpalayag diha sa tulo ka managlahi nga persona. Tulo ka managlahi nga persona. Asa may mga verses pati naghanap magsuon. Usa sa mga bersikulong magpamatuod nga there's only one God who revealed Himself into three distinct persons. Magsuon, mabasa nato diya mismo sa Great Commission, Matthew 28. Sa ningon ni Christ din dayon niya kayab sa langit. Matupan niya, go ye therefore. Ang iyang gisugon, ang iyang iglesia, di ba?
Ang church, ha? Yan po ni Christ, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Holy Ghost. Ito ni Christ magsuon, no? Nga usara ang Dios apan kinihimo usa ka Dios gapadayag diha sa tulo ka persona. Ato ni dungagan ba sulog ba manitay oras, no? Ito ni padayon ning pagisgot nato ninis pulos Ginoo. Gani ako pahinaw tigala ikaw naminaw karon. Taon di masiguro kang naminaw itong programa, The Sovereign Grace Hour. Unta pa kung pakasang tigkaluwasan mahimong agian ng kining atong tulumanon. Og may lahanin mo nga there's only one Savior in the Bible, and that Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Come to repentance, trust Him as your Lord and Savior. Handulog sa mga takna sa mga istasyon inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan, daghang salamat. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan nga natapos na pod ang second portion nga din puno sa mga pagpahinomdom kanato diha sa pulong sa Dios nga din aron kita magkinabuhi diha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Salamat usab sa kinabuhi sa tuang pastor nga gihatag sa Ginoo sa mga ni kanato nga din makadumala siya sa iyahang mga pulong kitang iyang magkatawhan usab malig-on mga kaigsunan. Okay, ako ang tiwason sa pag-acknowledge kini mga kaigsunan nga nagatanaw karon sa tong live si Sir Boyet Tagosi diha sa Santa Maria. Sir Boyet, good morning nimo diha og itugot sa Ginoo, maayong paglakaw, may panahon. Kita-kita ta diha sa inyohang okasyon sa inyohang iglesia. Ito ang iglesia diha sa Santa Maria. Sir Boyet Tagosi, kita-kita ta niya diha. Okay, o diri usab kay Sir Luther Adlaon diha sa Mati City. Mali pa yung pagpaminaw sab nimo diha Sir Bobong Luther Adlaon. Okay, mga kaigsunan, once again, di ta malimot ha sa pagpanugyan sa tong kinabuhi diha sa tong buhi nga Dios. Atong kinabuhi ato itugyan diha sa tong buhi nga Dios. Okay, nga naman, una siya mo'y makahimo sa paggiya sa pagtudlo kanato sa angay mga buhaton ingon nga iyang mga katawhan. Ana mga kaigsunan ang trabaho nato paki Dios dependent gyud ta sa Ginoo. Ana atong kinabuhi di gyud nato ni ipariwara sa mga butang nga din wala ang kabubuton sa Ginoo. Di ta malimot sa atong mga personal studies sa balang kasulatan except aning pagpaminaw sa programa naapod tay mga personal studies. Ano man na tungod kay naosoy mga personal revelation ng Ginoo sa matag usa nato. Okay, hangtod sa sunod nga panahon. Dungog-dungog ug maminaw na sabtas sa ato ang kinaham kayong programa matag buntag. Salamat sa Ginoo nga pipila ka mga buntagon nakahimo tas pag live. Salamat gyud kay sa Ginoo. Tungod kay medyo na bakante-bakante na ta. Okay, salamat og once again ang Dios magapanalangin kanato og the rest of this day siya magauban sa matag usa kanato. Kita taw niya sa Santa Maria sa mga silingang dapit ninitong lugar sa probinsya sa Davao del Sur. Diya ta dapita niya sa Davao Occidental. Ila Pastor Freddy Tagosi. Freddy Tarongoy, sorry. Freddy Tarongoy uban ni Sir Boyet Tagosi.